Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, sinabihan ni Chinghe si Teacher Son na dahil kilala na niya si Ningbei, tulungan niya sila sa mga pamamaraan ng pagpasok. Subalit ayon kay Teacher Son, hindi iyon posible. Kaya naman agad na nagtanong si Chinghe kung ano ang problema. Ayon kay Teacher Son, ang talento at kaalaman ni Mr. Ning, ang pagiging estudyante ay sobrang sayang. Dagdag pa niya, nakapagdesisyon na siya. Kukunin niya si Ningbei bilang honorary dean para magturo. Gayunpaman, patawang sumagot si Ningbei na hindi niya maipapangako na araw-araw siyang naruroon. Dahil doon, sinabihan siya ni Teacher Son na huwag magmadaling tumanggi. Kasunod nito, tinanong niya ito kung sapat na ba iyon para mabayaran ang kanyang sweldo. Samantala, napatanong si Chinghe kung diamond ba iyon. Agad namang sumagot si Ningbei nang hindi at sinabi sa kanya na iyon ay spirit stones. Ayon pa kay Ningbei, ang kaharian ng Tang ay itinatag sa pamamagitan ng martial arts. Iyon ay isang bagay na kailangan ng mga martial artist araw-araw para sa kanilang cultivation. Sa kasamaang palad, ang mga sinaunang tradisyon ng martial arts ay halos wala na. Ang mga espiritong bato o spirit stones ay hindi na matagpuan, at lahat ng mga halamang espiritu o spirit herbs ay natuyo. Halika at maging isang dean sa universidad na ito. Okay ba ang isang bato sa isang buwan? Wika pa ni Teacher Son. Dahil dito, napatanong si Ningbei kay Teacher Son kung nag-iimbak ba siya ng maraming mga spirit stones. Subalit ayon kay Teacher Son, isa lang ang meron siya. Ngunit sinabi niya kay Ningbei na huwag mag-alala dahil makakahanap pa siya ng higit pa sa kanila para sa kanya. 3 bato sa isang buwan, pagkatapos ay ipapangako ko sa iyo. Sambit ni Ningbei, sa isang iglap. Agad na sumang-ayon si Teacher Son sa kagustuhan ni Ningbei. Sa kasalukuyang panahon, napatanong si Chinghe kung bakit biglang umalis si Teacher Son. Agad namang sinabi ni Ningbei na sinabi ni Teacher Son na siya ay maghahanap ng higit pang mga spirit stones para sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, makikita natin si Teacher Son kasama ang 2 lalaki na ito. At ilang sandali pa, pumasok na din sila sa loob kung saan naroon si Ningbei. Sa puntong ito, tinanong ng lalaking nakaputi si Teacher Son kung si Ningbei ba iyon. Hindi rin makapaniwala ang lalaking nasa kanan na nagngangalang Mr. Lee, dahil ayon sa kanya, sadyang napakabata pa. Kaya naman napatanong siya kay Teacher Son kung hahayaan ba niya si Ningbei na magturo. Gayunpaman, tinanong ni Teacher Son si Mr. Lee kung naaalala pa ba niya ang teorya ng anti-gravity na inilathala ni Mr. Yan sa Global Academic Journal. Agad namang sumagot si Mr. Lee ng siyempre. At ayon pa sa kanya, ang papel na iyon ay nagtulak sa pagsulong ng anti-gravity na pananaliksik pa sulong ng 10 taon. Ganun pa man, tinanong din niya si Teacher Son kung anong kinalaman niyan kay Ningbei. Sa isang iglap, sinabi ni Teacher Son sa kanila na ang papel na iyon ay sinulat ni Ningbei. Bilang resulta, talagang nagulantang ang mga lalaking ito. Hindi makapaniwala si Mr. Lee sa narinig. Napatanong pa siya kung bakit nanakawin ni Mr. Yan ang mga nagawa ng ibang tao. Agad namang sumagot si Ningbei na hindi yun itinuturing na pagnanakaw kapag pinayagan niya ito. Subalit tila hindi lubos makapaniwala si Mr. Lee. Kaya naman tinanong niya si Ningbei kung ano ang mga laman ng papel. Diretso namang tumugon si Ningbei at sinabing industrialisasyon ng anti-gravity. Dahil dito, natameme na si Mr. Lee. Samantala, sinabi ni Ningbei kay Mr. Lee na ang kanyang oras ay limitado, kaya hindi siya mananatili upang makipag-usap sa kanya. Ngunit ang nakakagulat, biglang inilabas ni Mr. Lee ang kanyang spirit stone at sinabi kay Ningbei na meron din siyang ganoon. Kaya naman natigil iyan ang ating bida sa sandaling ito. Bilang karagdagan, inilabas din ng 3 ito ang kani-kanilang mga spirit stones. Kaya naman naguluhan si Ningbei kung bakit kada isa sa kanila ay mayroong spirit stone. Ayon kay Mr. Lee, 10 taon na ang nakalilipas, pumunta si Chen sa Bayan Mountain para mag-imbestiga. Kinuha niya ito mula sa bundok at naisip na isa itong brilyante. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik at test ito, napansin niya na ang komposisyon ng kemikal ay hindi tumutugma sa brilyante. Kaya binigyan na lang niya ang bawat isa sa kanila ng ilang piraso, at nang sabihin ni Teacher Son na kailangan ni Ningbei ang mga bagay na iyon, dinala nila ito doon.
Sumang-ayon naman ang mga lalaking ito sa sinabi ni Mr. Lee. Samantala, tinanong sila ni Ningbei kung saan sa Bayan Mountain nila ito makikita. Ngunit sinabi sa kanya ni Mr. Lee na kailangan niyang tanungin si Professor Chen. Agad namang nagtanong si Ningbei kung nasaan si Professor Chen. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Teacher Son na matagal nang patay si Professor Chen. Dahil doon, napagtanto ni Ningbei na wala nang nakakaalam pa sa lokasyon. Sa kabilang banda, ayon kay Teacher Son, bilang isang dean, magiging kwalipikado si Ningbei na suriin ang mga propesor. Dagdag pa ni Teacher Son, personal niyang susuriin ang bagay na iyon. Alinsunod kay Mr. Lee, batay sa anti-gravity na papel na iyon lamang, hindi mahirap para kay Ningbei na ituring siyang isa bilang akademiko. Sa kabilang panig naman, sinabi ng lalaking ito kay Ningbei na ang isang dean ay karaniwang gumagabay sa mga mag-aaral at may pananagutan sa pamumuno ng malalaking proyekto sa pananaliksik na pang-agham. Bilang karagdagan kay Mr. Lee, kailangang pumunta sa kanila si Ningbei. Ang pangunahing direksyon ng kanilang siyentipikong pananaliksik ay ang industrialisasyon ng anti-gravity. Gayunpaman, sinabi lang ni Ningbei sa kanila na pag-uusapan nila iyon sa susunod. Gusto lamang niyang malaman pa ang tungkol sa batong iyon. Ayon sa lalaking ito, si Professor Chen at Professor Wang ang nag-iimbestiga sa kanila sa Bayan Mountain. Kaya wala na silang alam pa. Subalit sa oras na iyon wala na silang dalawa. Samantala, tinanong sila ni Ningbei kung ilang araw sina Professor Chen at Professor Wang sa bundok ng bayan. Agad namang sumagot si Teacher Son at ayon sa kanya, mga 10 araw, wala silang masyadong dalang pagkain, kaya total 10 araw silang nawala. Sa isip ni Ningbei, sa loob ng 10 araw, 2 tao ang hindi nakakalayo sa bundok ng bayan. Ang lugar kung saan nila nahanap iyon ay malamang nasa loob ng 100 milyang radius. Sa puntong ito, nasiyahan si Ningbei dahil sa isip niya, nasa lugar na iyon ang minahan ng Spirit Stones. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Chinghe si Ningbei kung saan siya susunod na pupunta. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi na uuwi siya sa bahay nila dahil ayon sa kanya, sa pamamagitan ng Spirit Stone na iyon, madali niyang mapapatayo ang kanyang ina. Kasunod nito, umalis na si Ningbei. Samantala, ayon kay Chinghe, mukhang walang pag-asa ang pagpasok ni Ningbei sa paaralan. Sa kabilang dako naman, habang papauwi na si Ningbei, napukaw ang atensyon niya nang makita niya ang grupo ng mga tao doon. Napakaganda ba ng ambulansya? Bayaran mo ako sa kotse ko. Galit na wika ng lalaking nakaputi. Gayunpaman, galit ang taong ito sa lalaking nakaputi dahil nagmamaneho siya ng lasing at siya pa ang may gana na manakit. Subalit ang nakakagulat, bigla na lang sinampal ng lalaking nakaputi and driver ng ambulansya habang sinasabing, ano naman kung saktan kita? Alam mo, ba kung sino ako? Ako si Du Hao. Dahil sa sinabi ni Du Hao, nagulantang ang mga taong ito nang marinig nila na ang lalaking iyon pala ay mula sa pamilya Do. Sinabihan pa ng lalaking nasa kanan ng driver ng ambulansya na huwag pukawin si Du Hao. Sa kabilang panig naman, umiiyak at nagmamakaawang sumisigaw ang dalagang ito na tulungan ang kanyang lolo. Ayon sa kanya, kakabalik lang ng kapatid niya galing sa northern border. 10 taon na siya doon, at gusto lang niyang makita ang kanilang lolo. Lolo, kumapit ka, di ba sabi mo gusto mong makita ulit ang kapatid ko? Sambit ng dalagang ito, sa hindi inaasahan, biglang pumasok sa eksena si Ningbei. At diretsyong sinabihan si Du Hao na bitawan ang lalaking iyon at iligtas ang kanyang sarili. Subalit galit na tinanong ni Du Hao si Ningbei kung sino ang sinusubukan niyang takutin. Sinabihan din niya siya na ang lakas ng loob niyang bantaan siya. Gayunpaman, tumalikod lang si Ningbei at naglakad papalayo kay Du Hao. Dahil dito, nagalit si Du Hao at kumuha ng kutsilyo upang saksakin si Ningbei. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang laban sa ating bida. Isang galaw lamang, agad nang napasigaw sa sakit si Du Hao. Samantala, habang isinasakay ng mga paramedics na ito ang pasyenteng ito, sinabi ni Ningbei na hindi na maliligtas ang isang iyon. Sa kabilang panig naman, tinanong ni Ningbei ang dalaga kung galing ba sa Northern Liang ang kanyang kapatid na lalaki. Agad namang sumagot ang dalagang ito ng oo. Kasunod nito, tinanong niya si Ningbei kung may iligtas ba niya ang kanyang lolo. Sinabihan lamang siya ni Ningbei na huwag mag-alala dahil ayon sa kanya,
magiging maayos ang kanyang lolo dahil ang mga maliliit na sakit ay madaling gamutin. Subalit hindi makapaniwala ang dalagang ito dahil ayon sa kanya, kalahating taon na ang nakalipas, sinabi sa kanila ng doktor na isang himala na lamang ang makaliligtas sa kanyang lolo hanggang sa araw na iyon. Dagdag pa niya, akala niya. Subalit hindi man lamang niya natapos ang pagsasalita, nang biglang dumating ang mga taong ito na agad na nagtanong kung kamusta si Mr. Kiao. Dahil dito, mangiyak-ngiyak ang dalagang ito nang makita niya ang kanyang tito Geng. Yiren, okay lang yan. Huwag kang umiyak. Magmadali at pabulaykan si Mr. Kiao sa ospital. Sambit ni Mr. Geng. Gayunpaman, sinabihan sila ni Ningbei na ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon, kaya hindi siya dapat ilipat o galawin sa oras na iyon. Bilang resulta, agad na napatanong si Mr. Geng kay Ningbei kung sino siya. Subalit hindi na siya sinagot pa ni Ningbei. Sa halip, inutusan niya ito na ibigay sa kanya ang kanyang mga pilak na karayom. Agad namang inilabas ni Mr. Geng ang kanyang mga pilak na karayom habang napapatanong kay Ningbei kung paano niya nalaman na may daladala siyang mga pilak na karayom. Sa isang iglap, ginamit ni Ningbei ang kanyang kay upang kontrolin ang mga pilak na karayom. At direkta niya itong ginamit upang gamutin si Mr. Kiao. Dahil dito, talagang nagulantang si Mr. Geng sa ginawa ni Ningbei. Hindi siya makapaniwala na gumamit si Ningbei ng kay upang kontrolin ang mga pilak na karayom. Ilang sandali pa, biglang nanginig ang katawan ni Mr. Kiao. Samantala, sunod na ginamit ni Ningbei ang kanyang Spirit Stone upang tuluyang magamot si Mr. Kiao. At sa isang iglap, biglang nagising si Mr. Kiao. Gayunpaman, sinabihan ni Ningbei si Mr. Kiao na sa araw na iyon, pinahaba niya ang kanyang buhay ng 1 taon. Dagdag pa ni Ningbei, kung aalagaan ni Mr. Kiao ang kanyang sarili, mabubuhay pa siya ng 3 taon. Pagkatapos nun, akma na sanang aalis si Ningbei. Subalit pinigilan siya ni Mr. Kiao at tinawag pa siyang mahimalang manggagamot. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang ipaalam sa kanya ang kanyang pangalan dahil ang utang na iyon sa araw na iyon, babayaran nila siya balang araw. Ngunit ang nakakagulat, biglang sumawsaw na naman ang matabang ito, at direktang tumungo kay Ningbei. Subalit sa isang hampas lamang ng kamay ni Ningbei, agad na tumaob ang matabang ito. Kaya naman nagulantang na naman ang mga saksi sa paligid. Doktor, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ayusin ang usaping ito. Sambit ni Mr. Kiao. Kasunod nito, ibinigay niya ang kanyang business card kay Ningbei at sinabihan siya na kung makakatagpo siya ng problema sa Dragon City, pwede niya siyang puntahan. Sa kabilang banda naman, masayang nagpasalamat si Yiren kay Ningbei. Ganun pa man, sinabihan lamang siya ni Ningbei na hindi na niya kailangan pang magpasalamat sa kanya. Kasunod nito, tinanong ni Ningbei si Yiren kung ano ang pangalan ng kanyang kapatid na lalaki. Agad namang sumagot si Yiren at sinabi na ang pangalan ng kanyang kapatid ay Qiaodong. Ayon kay Ningbei, si Qiaodong ay mas kilala rin bilang The Wolf of the Eastern Capital o ang lobo ng silangang kabisera. Dahil sa sinabi ni Ningbei, agad siyang tinanong ni Yiren kung kilala ba niya ang kanyang kapatid. Agad namang ipinaliwanag ni Ningbei na ang kapatid ni Yiren ay isang bayani. Naglingkod siya bilang pinuno ng hukbo ng Bailiang, namumuno sa 100,000 elites, at pinangalan ng lobo ng silangang kabisera. Dagdag pa ni Ningbei, nakagawa si Qiaodong ng mga natatanging military exploits. Dahil dito, tuwang-tuwa ang maglolo na ito sa narinig. Samantala, tinanong ni Yiren si Ningbei kung ano ang kanyang pangalan. Ningbei, kung may problema sa hinaharap, pumunta lang kayo sa bahay ng pamilya Ning para hanapin ako. Tugon naman ni Ningbei. Pagkatapos nun, agad na rin siyang umalis. Makalipas ang ilang oras, masayang nakakalakad na ang ina ni Ningbei. Samantala, habang tinitingnan ni Ningbei ang kanyang ina na naglalakad, sa isip niya, sulit ang 7 spirit stones para doon. Bigla-bigla, dumating si Mushi sa eksena at agad na kinongratulate si Qing Huilan sa kanyang paggaling. Kasunod nito, iniulat ni Mushi kay Ningbei na ang 10 bilyong US dollars mula sa korporasyon ay nailipat na sa mga account ng Ning Conglomerate. Agad namang tumugon si Ningbei at inutusan si Mushi na pumunta sa Ning Conglomerate, tumulong sa pagtatatag ng isang subsidiary, pagkatapos ay pumunta sa Bayan Mountain para sa isang geological survey.
Sa isang iglap, sumunod si Mushi sa utos ni Ningbei. Samantala, tinanong ni Qin Weilan ang kanyang anak kung bakit gusto niyang magsimula ng isang geological survey company. Direkta namang tumugon si Ningbei at sinabi sa ina na upang makahanap ng mga bagay-bagay. Lumipas ang araw at sumibol ang buwan. Tinanong ni Qinghe si Ningbei kung bakit nakaupo lang siya doon. Pagkatapos nito, inutusan niya siyang magbihis at sumama sa kanya. Nagtanong naman si Ningbei kung pupunta ba sila sa birthday party ni Tang Yoksan. Alam mo naman pala, nagtatanong ka pa. Nakita ko si Tita Qin ngayon lang, pumayag naman siya, kaya magbihis ka na. Sagot naman ni Qinghe, ngunit tila hindi pa gumagalaw si Ningbei. Kaya naman nakiusap na si Qinghe na bigyan siya ng pabor at samahan siya. Gayunpaman, ayon kay Ningbei, ayaw niya ng mga maingay na sitwasyon. Dahil dito, biglang sumigaw si Qinghe at tinawang ang kanyang Tita Qin. Ilang sandali pa, dumating na si Qin Weilan at agad na sinabihan si Ningbei na personal na dumating si Qinghe upang imbitahan siya, kaya kung hindi siya pupunta, paano iyon ipapaliwanag ni Qinghe sa kanyang mga kaibigan? Bilang resulta, wala nang nagawa pa si Ningbei kundi ang sumama. Subalit sa isip niya, mas tahimik ang buhay sa northern border. Sa sandaling ito, kinuha ni Ningbei ang kanyang espada. Kaya naman agad siyang tinanong ni Qinghe kung para saan pat nagdadala siya ng espada. Gayong birthday party naman ni Yoksan ang pupuntahan nila. Bilang resulta, iniwan na lamang ni Ningbei ang kanyang espada. Kalimutan mo na yung suit, magiging casual lang ako. Wika pa ni Ningbei. Samantala, habang nasa sasakyan sina Ningbei at Qinghe, sa isip ni Qinghe, ang tigas talaga ng ulo ni Ningbei. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na sila sa Grand Sanyuan Amusement Center. Kung saan nagtipon-tipon ang mga kabataan na pumaparty. Qinghe, dito, sambit ni Tang Yoksan, ngunit tila na si Qinghe sa kay Tang Yoksan dahil nauna na itong uminom at hindi man lang siya hinintay. Sa kabilang banda, tinanong ni Tang Jiaoyun na kapatid ni Tang Yoksan si Qinghe kung sino ang kasama niya. Bigla namang sumabat si Tang Yoksan at sinabi na syempre, yun ang childhood fiancé ni Qinghe. Sa hindi inaasahan, biglang nagsitawanan ang mga binatang ito. Agad naman silang sinabihan ni Qinghe na huwag tumawa. Ningbei, ako nga pala si Tang Jiaoyun, salamat sa pagpunta mo sa party ng kapatid ko. Tumigil na tayo sa pag-uusap at tumagay na. Wika pa ni Tang Jiaoyun. Ngunit bigla-bigla, sinabihan ni Tang Yoksan ang kapatid na tumigil. Dahil ayon sa kanya, malinaw na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at siya ang nakababatang kapatid na lalaki. Sa kabilang panig, pabulong na sinabi ni Qinghe kay Ningbei na ang dalawang iyon ay kambal, at si Yoksan ay ipinanganak ng 15 minuto na mas maaga kaysa kay Jiaoyun. Samantala, sinabi sa kanila ni Ningbei na mayroong pagbabawal sa kanya na uminom ng alak. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tang Jiaoyun na ayos lang daw iyon dahil lahat naman ng inumin ay pare-pareho. Sa sandaling ito, sinabi ng lalaking nasa kaliwa kay Ningbei na lahat ay umiinom ng alak, at gusto niyang uminom ng iba, kaya iyon ay talagang nakakadismaya. Alinsunod sa binatang nasa kanan, ang araw na iyon ay ang party ni Yoksan, kaya kung hindi iinom si Ningbei ay hindi niya ito nirerespeto. Bilang resulta, nagalit si Tang Jiaoyun at pinagsabihan ang dalawa na huwag gumawa ng problema. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumabat si Qinghe at sinabi na siya na ang iinom para kay Ningbei. Ngunit pinigilan siya ni Ningbei. Kaya naman sinabihan siya ni Qinghe na ayos lang iyon. Dagdag pa niya, iinuman niya iyon para sa kanya. At ang gabing iyon ay birthday party din ni Yoksan. Hinahayaan pang ipainom sa babae ang inumin niya. Hahaha, sambit ng lalaking nasa kaliwa. Bilang karagdagan, tinanong ng lalaking nasa kanan si Ningbei kung tunay ba talaga siyang lalaki. Ang nakakagulat, tinawag ni Mr. Shi si Ningbei na isang inabandonang anak ng pamilyang Ning at isang aso lamang na pinaalis sa isang patay na pamilya. Dahil dito, lubos na nagalit si Tang Jiaoyun at agad na sinabihan si Mr. Shi na huwag manggulo doon. Dagdag pa niya, ang gabing iyon ay birthday party ng kapatid niya. Papatayin niya kung sino ang manggugulo sa kanila. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito,
Huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.